Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ren na sa pangalan ng Panginoon at ng channel na ito ay muling nangungumusta at nagpapaabot ng pagbati sa inyong lahat at nananalig na kayo po ay nasa maayos na mga kalagayan. Una ay sa tulong ng Diyos na lumikha sa atin. Gaya po ng dati ay ipinag-aanyaya ni Brother Ren ang ating gagawing pag-aaral ng mga salita ng Diyos mula sa Biblia o sa mga banal na kasulatan. Sana po ay makasama natin ang inyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan upang marami po tayong makapakinig at makaunawa ng mga katwiran at katotohanan ng Panginoon. Sa makatwid ay ang kanyang mga salita. Ipagpatuloy na po natin ang gagawin nating pag-aaral at sa pagkakataong ito ay babasa tayo sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ang kapitulo ay 8 at ang talata ay 6. Ganito po ang nakasulat. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Hesukristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Bago po natin sariwain ang ating binasa ay alamin muna natin ang dahilan bakit ito ang ating teksto na pag-uusapan. Ito po kasing talatang ito na aking binasa ay isa sa mga pinagbabatayan ng Iglesia ni Cristo 1914 para pasubalian o para salungatin at kontrahin yung paniniwala na si Hesukristo ay Diyos. Isa po ito sa kanilang ginagamit na pandiin o pagbibigay nila ng emphasis para kanilang patotohanan na si Hesukristo po ay hindi Diyos. Bakit? Sapagkat ang paniwala ng INC 1914 ay tao sa likas na kalagayan, si Jesus. Hindi lang basta tao, kundi tunay na tao, ayon po sa INC. At ang talatang ito na aking binasa, isa sa kanilang pinagsasaligan. Bakit kaya? Sana napansin ninyo. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama. Yun po ang kanilang paniniwala. Pag pinag-usapan ang tungkol sa Diyos, ang iisang Diyos ay ang Ama. Yun ang doktrina ng INC. At si Hesukristo, hindi siya Diyos, manapa ay tunay na tao. Dito nga naman tila magkahiwalay. Kasi ang sabi, sa ganang atin may isang Diyos lamang, ang Ama. Pagkatapos, may isa lamang Panginoon, si Hesukristo. Ayan ang wika, ang linaw. Sino ang Diyos o tunay na Diyos? Ang Ama.
Ano ang kalagayan o sino si Jesucristo? Siya ang wika ay Panginoon, hindi siya Diyos. Yan po ang kanilang interpretasyon dyan eh. Sang-ayon ba si Brother Ren sa kanilang interpretasyon dito sa talata na pinaghihiwalay nila yung Diyos na tinutukoy dito at yung Panginoon na tinutukoy? Kasi sino ba yung tinutukoy daw na Diyos? Yung Ama. Sino naman yung Panginoon na inihihiwalay nila sa Diyos? Si Jesucristo. Ibig sabihin, magkaiba. Yun ang ibig nilang patunayan. Ang Diyos, yun ang Ama. Tunay na Diyos. Si Jesucristo, na sinabi rito, Panginoon, yun ay tao o tunay na tao. Ang tendency o ang tinatakbo ng paliwanag ng INC, magkahiwalay, papaghiwalayin. Sino yung isang Diyos na Ama at yung isang Panginoon na si Jesucristo? Kasi nga naman sa biglang basa o sa biglang pag-analisa, tila magkaiba, tila magkalayo, tila hiwalay. Bakit? Ang Diyos ang wika, yung Ama, tapos si Jesucristo, Panginoon. Pag yan po ang ginawa nating interpretasyon dito sa unang Korinto 8:6, makukupo tayo, mga kapatid. Anong ibig sabihin ng makukupot? Alam ni Katunying yan, yung isang vlogger, na ang pagkaalam ko ay kaanib yan sa INC. Pag sinabing makukupot, maiipi tayo dyan pag ganyan ang paliwanag. Ibig sabihin, pag ang paliwanag dito sa unang Korinto 8:6, yung Diyos na tinutukoy dito ay ang Ama at iba si Jesus Christ na Panginoon, tiyak maiipi tayo. Bakit? Kasi pag yan ang estilo ng paliwanag na pinanindigan natin, dapat hindi Panginoon ang Diyos o yung Ama na tinukoy dito. Kasi yung Panginoon daw na si Jesucristo hindi Diyos bilang pagsunod sa kanilang estilo, lilitaw yung Diyos na Ama dito, bawal na maging Panginoon. Yun ang style nila kaya nga pinaiiyahan natin o sinusundan natin. Kung patuloy ang paninindigan ng INC at ng ibang religious group na itong talatang ito ay katunayang iba ang Diyos Ama kay Jesucristo na Panginoon, dapat panindigan nila yung Diyos na Ama dito, hindi siya Panginoon. Bawal yun. In like manner, yung Panginoon dito na iisang Panginoon na si Jesucristo, hindi siya Diyos. Lalagyan nga ng harang Pag tinanggap mo na yung Diyos dito, yun ang Ama, pagkatapos yung isang Panginoon na si Jesucristo ay hindi Diyos, lalagyan mo ng bar o ng harang, ang reverse nun, wag mong tatanggapin o paniniwalaan na yung Diyos na Ama ay Panginoon. Labag na yun sa talata ng Biblia, kay San Pablo lang Hindi papayag dun sa ganyang argumento at paliwanag Bakit? Hindi pwedeng ihiwalay yung Diyos na Ama sa Panginoon. Anong katunayan? Ito, sabi ni Pablo, 2 Korinto 6:18,
At ako sa inyo'y magiging ama. O, eto yung ama na Diyos. At sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae. Sulat din to ni Pablo. O, 2 Korinto 6:18. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Sino po yung ama? Sabi ni Pablo, Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Lord Almighty. Sino yon? Yung ama. Sino yung ama? Yung Diyos. O balikan natin yung unang Korinto 8:6. Kapag ipinagpilitan ng sino man na yung Diyos dito na ama ay iba o hiwalay kay Hesukristo, ipagpipilitan din natin, bawal na paniwalaan na yung Diyos na Ama ay ang Panginoon. Salungat nga yun sa katotohanan ng Biblia. Sa Biblia, pag sinabing Diyos o Ama, yun din ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Yun ang Creator, yung Panginoon. Nung katunayan, basahin natin, Hebreo 1:10. Kaya hindi pwede yung argumento nila maraming sasalungatin o kokontrahin na talata sa Biblia. Hebreo 1:10, ito pa. Ikaw, at ikaw, ayan, singular. Ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sino ang tinutukoy dito na naglagay ng mga saligan o pundasyon ng lupa? Ikaw, Panginoon. Sino ang tinukoy dito na ang mga langit ay gawa ng kanyang kamay? Isa lang Ikaw, Panginoon. Walang binanggit ditong Diyos. Walang binanggit ditong Ama, pero matitiyak natin ito yung Diyos o yung Ama na Creator o lumikha ng langit, mga langit at lupa. Anong titulo dito? Panginoon, Lord. Pero siya yung Diyos. Kaya paano natin ihihiwalay yung Panginoon sa Diyos o sa Ama na Creator o manlalalang? Pati nga tao yung Panginoon ng lumikha. Anong katunayan? Awit 103. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumikha sa atin at hindi tayo sa ating sarili. Sino raw ang lumikha sa tao? Ang Panginoon. Sinong Panginoon? Yung Diyos. Kaya kung babalikan natin yung unang Korinto 8:6, pag sinabi ritong may isang Diyos lamang ang Ama, ang tinutukoy dyan yung Panginoon na Creator o yung Lord Almighty o yung Panginoon na Diyos na lumikha sa mga tao. Kaya nga, pagka ito ang aking sinasabi, sana makuha natin. Pagka ipinagpilitan ng tao na sapagkat ang sabi rito, isa lamang ang Diyos, ang Ama, pagkatapos isa lamang ang Panginoon, si Jesus, magkaiba sila o magkahiwalay, dapat, huwag ninyong paniwalaan na yung Diyos ay ang Panginoon na lumikha. Yun ang nakasulat 2 Korinto 6:18. Kayo'y ako'y magiging inyong ama. Sinong may sabi? Kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae. Sabi ni Lord Almighty. O hindi ba yan yung isang Diyos at Ama na binabanggit sa unang Korinto 8:6? Hebreo
1:10, Ikaw, Panginoon, ang naglatag ng mga kinasasaligan ng lupa. O sino yan? Bakit Panginoon ang ginamit? Kaya nga, kung hindi pwede na yung Diyos, yun ang Ama, yun ang Panginoon na lumikha ng lahat ng langit, ng lupa, ng tao, kung hindi pwede yun ang Panginoon, edi lalabas si Kristo. Kasi isa lang Panginoon eh. Lilitaw dito talaga si Kristo yung Almighty Lord. Si Kristo yung lumikha ng mga langit at lupa. Si Kristo yung Panginoon na Diyos na lumikha sa mga tao. Hindi po ba? Ang ating ipinupunto rito, yung maling argumento at interpretasyon. Kaya nga sabi ko sa inyo, kupot huli. Pag ang kanilang patuloy na paninindigan dahil doon sa kanilang akala o sa inisyal na pagtasa o yung pag-analyze, tila baga magkaiba o magkahiwalay, mamamali nga ho tayo. Sasalungat yan sa 2 Korinto 6:18. Sasalungat yan sa Hebreo 1:10. Sasalungat yan sa Awit 103 na puro Panginoon ang tinutukoy. Yung Panginoon, yun ang Ama. Sa Hebreo, yung Panginoon, yun ang naglatag ng saligan ng lupa at gumawa ng mga langit. Sa Awit naman, alamin ninyo, alamin daw huwag niyong i-deny, yun ang ibig sabihin, na ang Panginoon ay siyang Diyos na lumikha sa mga tao. Kaya yun po ang dapat nating maintindihan dito. Hindi ibig sabihin ito kung sinabing isang Diyos lamang ang Ama at isa lamang Panginoon, si Jesucristo. Doon na tayo sa ating interpretasyon o sa ating pakiwari na magkaiba o magkahiwalay. Bakit natin paghihiwalayin? Yung mismong iisang Panginoon na si Jesucristo, ano ba ang sabi niya? Magkahiwalay ba sila? Dapat ba silang paghiwalayin o ipagpilitan? Kasi yun iba ang Diyos, iba si Kristo. Tanungin natin yung iisang Panginoon na si Jesucristo, anong sabi niya? 1:30, Ako, yung iisang Panginoon na si Jesucristo, at ang Ama ay iisa. Pag-iisa or one, bakit natin paghihiwalayin? Bakit natin ipagpipilitang i-separate sa isa't isa? Mismo yung Panginoon o yung iisang Panginoon, anong sabi niya? Ako at ang Ama ay iisa. Ano ba ang kahulugan ng Ama? Hindi ba binasa na natin? 1 Korinto 8:6. Yung Ama, yun ang Diyos. Di ang ibig sabihin ng iisang Panginoon na si Jesus Christ dito sa 10:30, ako at ang Diyos ay iisa. Ayaw nung iba. Dapat ang wika, sinabi niya na ako at ang Ama ay iisang Diyos. Mali na namang mali na namang suggestion yun kung suggestion man Bakit? Sino ba ang masusunod sa estilo ng pagpapaliwanag? Hindi naman ang wika itinuro ni Jesucristo na siya Diyos. Itinuro. Hindi naman ang wika ipinakilalang siya Diyos. Ipinakilala nga Kaya lang, ang gusto ng tao, yung gusto niyang estilo. Ang gusto nung
estudyante, kumbaga, siya ang masunod at hindi yung master at teacher na si Jesus Christ. Yun ang style ni Jesus Christ eh. Ako at ang Ama, na ang kahulugan ay Panginoon o Diyos ay iisa. Hindi, parang kasi silang mga Hudyo nung araw eh. Sabihin mong maliwanag, kung ikaw ang Kristo, wag mo kaming pag-alinlanganin. Kahit ganun, hindi naman sinunod ni Hesukristo yung gusto ng mga Hudyo eh. Sino ba ang dapat masunod? Yung master at teacher, si Jesus Christ. Yung estilo niya, yung paraan niya. Kung yun ang paraan niya ng pagpapakilala, malinaw naman eh. Itinuro ba niya na siya ay Diyos? Liwanag eh. Ako at ang Ama. Ibig sabihin ng Ama, Diyos, ay iisa. Ngayon, yung iba na pilit pinaghihiwalay, ang sinasabi, saan sila iisa? Malayo na naman yung takbo ng tanong eh, kaya nagugulo eh. Pag ang tanong mo, saan iisa, sa iyong isip, dalawa nga sila. Kaya lang, hinahanapan mo ng rason kung saan sila iisa. Dati nga, sabi nila, saan sila nagkakaisa? Bandang huli, medyo binago. Saan iisa? Sa pag-aalaga ng tupa. Hindi yun ang kahulugan noon. Pag sinabing ako at ang Ama ay iisa, ang kahulugan itinuturo ni Jesus Christ na siya ang Diyos. Sinasabi niya na siya ang Diyos. Ayaw mong paniwalaan, bahala ka. Sabi nga ng Panginoon, pag hindi kayo sumampalatayang ako ay siya, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Salita ni Jesus Christ. Ngayon, eto pa. Kung siya ang wika talaga ang Diyos, si Jesus Christ, bakit siya namatay? Mali na naman. Wala namang mababasang namatay ang Diyos eh. Eto, pagbigyan na natin isang sitas. Pilipos 2:8. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Sino yung namatay sa krus? Hindi sinabi ng sitas na Diyos. Ang sinabi, klaro, palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao. Anyong tao, yun ang sinasabi ritong nagmasunurin hanggang kamatayan. Kaya nga siya masunurin nasaan yung tao siya. Kaya nga meron siyang mga salitang tumatawag sa Ama kasi nasaan yung tao, nagmasunurin siya. Hanggang kailan? Hanggang sa kamatayan. Sa madaling salita, yung anyong tao, yung pakikitulad sa tao, o yung in the flesh, na paritong nasa laman, ang wika, nasa laman, in the flesh. Yun ang binabanggit dito ni Pablo, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Ngunit yung Diyos sa katutubo o sa kanyang likas na kalagayan, walang kamatayan yun. Mga magulang at mga kaibigan, hanggang dito po muna at hanggang sa susunod. Salamat po sa inyong pagsubaybay.